Ayos. Magandang araw sa ating manonood dyan ng Paul Computer YouTube channel, no? So dito naman sa ating ginawang video ngayon ay tuturo ko naman sa inyo kung ano yung 10 na ginagawa natin sa ating computer, no? Na hindi natin namamalayan, no? Na nasisira na pala natin yung ating hard disk, no? Maging internal man yan, no? Or internal, no? Sa loob ng inyong computer, laptop or desktop, or yung mga ginagamit ninyong mga external dyan, no? Diba? Meron ng mga ngayon, mga SSD or HDD, no? Yung mga hard disk drive. Okay. So bago pala tayo magpatuloy ay muna tayo disclaimer. Okay. Alam nyo meron sana akong gagawing ibang video, hindi sana ito, pero meron kasi nagtanong sa atin doon sa may comment section tungkol sa kanyang hard disk ng computer, kaya ito yung nagbigay sa atin ng idea para gawin itong video na to. Okay, so nakita ko na mukhang okay naman yung ating video, clear siya. At saka bago ko sinimulan ay hinanda ko itong ating audio na malakas siya. So alam nyo dati kasi talagang naglalagay ako ng mga, alam nyo, yung mga background music, pero na-realize ko na hindi naman talaga necesidad ang gawin yun. Okay, importante yung sinasabi ko ngayon dito kasi merong value itong sasabihin ko para sa inyo, sa mga gumagamit dyan ng computer, at gusto nilang maingatan yung data sa loob ng kanilang hard disk. Okay, so okay, umpisa na natin. Okay, number 1, okay, na ginagawa natin sa ating computer, na hindi natin namamalayan na sisira na pala natin yung hard disk, ay naglalagay tayo ng low capacity sa ating computer. So pag sinabi kong low capacity, yan yung main drive mismo ninyo, drive C. Okay, so ganito yan. So yung napansin ko lang kapag kasi meron nagpapagawa sa akin ng computer, doon ko nakita yung problema. Okay, kasi lalo na yung mga yung mga desktop computer, ano ba yun, mga Core 2 Duo, mga ganun yung capacity ng computer nila. Yung ginagawa nila kasi naman pinapaayos nila yung computer na, so ibig sabihin yung gumagawa ng computer nila yung mga technician, kasi yun yung mga sabi sa akin na mga nagpapaayos. Yung ginagawa nila doon sa drive C pinapartition nila. Okay, so halimbawa nasa 500 GB, so yung drive C ay nagiging 250, tapos yung drive D is 250. So alam nyo yung nangyayari dyan, para nagkabit din kayo ng 250 GB, so binabawasan ninyo yung capacity ng inyong main drive. Yan yung nangyayari. Kaya hindi dapat ganon. Okay, yung mga technician mismo, yung mga gumagawa niyan naglo-low na capacity yung main drive. Okay, ako hindi ko ginagawa yan ganyan.
Sa computer ko, halimbawa meron akong 500 GB, yung main drive ko malaki, dapat malaki. Tapos yung drive D ko, kasi kahit ako nagpa-partition din ako sa computer ko, okay, pero yung drive D kasi kinakuhan ko din split ko sa dalawang drive din. Ginawa ko rin yan, gumagawa ako ng drive D, pero maliit lang. Okay, halimbawa 500 GB yung capacity ng main drive ko. So drive D, gumagawa ako ng drive D kasi doon ko nilalagay yung mga installer ko, yung mga importanteng files ko rin, para in case na format ako ng aking computer, like madali na lang siya, kasi hindi nagagalaw yung drive D. So every time i-restore ko yung Windows, mag-install ako ng Windows sa aking computer, madali ko lang siya maibabalik kasi hindi nagagalaw yung drive D. Although isang drive lang yun, nasa isang hard disk lang. Okay, so hindi dapat na pinapartition yung hard disk sa gitna, kasi nababawasan yung full capacity ng hard disk, so ang mangyayari kasi niyan, sisirain lang siya ng processor ng inyong computer kasi malakas yung processing. Mas mabuti nga na magkabit ka na lang ng malaki na capacity, o halimbawa mga 1 tera, ganon, kung hanggang saan yung maximum na kaya ng inyong ng motherboard niyo, kung hanggang saan yung sinusupport niya. Mas ina-advise ko na maglagay kayo ng high capacity na mga hard disk drive. Okay, so ganito yan. Halimbawa, depende kasi ito, okay, depende. Merong gumagamit ngayon ng SSD sa kanilang main drive, at meron din gumagamit ng hard disk drive sa kanilang drive C or main drive. Okay, so dalawang sitwasyon ito. Kung ikaw yung gumagamit ng hindi ka gumagamit ng SSD, kasi yung ginagamit mo sa iyong computer ay hard disk drive. Okay, kung hard disk drive yung ginagamit mo, ang payo ko sa iyo ay magkabit ka ng high capacity drive, kung hanggang saan yung maximum na sinusupport ng motherboard mo. So tulad ngayon, nasa year 2023 tayo ngayon, di ba? So meron na mga 1 terabyte, mga 2, 4 na hard disk drive. So yun yung ikabit ninyo sa inyong computer. Tapos pwede ninyong i-partition yan. Okay, so ito example lang ito, meron kang 1 terabyte na nilagay sa iyong computer, halimbawa lang desktop computer. So pag nag-partition ka, huwag mong i-partition sa gitna. Huwag mong gawing 500 GB yung drive C, tapos 500 GB, kasi binabawasan mo yung full na capacity ng main drive. Dapat kasi sa main drive, kapag hard disk drive ang gamit mo, dapat malaki yung capacity niya. Kapag HDD ang gagawin mong main drive, okay, so halimbawa 1 terabyte yung kinabit mo sa iyong computer, wala kang SSD, so yung drive C mo dapat gawin mong mga 900 GB, tapos yung drive D naman is 100 lang, or pwede ring 50 GB. Okay, importante yung drive C malaki kapag HDD ang gamit mo. Okay, pero kung SSD naman ang gamit mo, okay na yung kuwan lang,
160 GB. So depende sa dami ng program din na ilalagay mo sa iyong computer. Kasi yung SSD maganda siya para sa operating system kung saan mo ilalagay yung Windows, kasi siya yung main drive mo. Pag sinabi mong main drive, siya talaga yung kuha ng iyong computer. Pag nag-install ka ng program, dyan na pupunta sa drive C ninyo, main drive. So nasa sayo. Kung sa tingin mo hindi naman kailangan ng maraming program, hindi ka naman nag-games dyan, okay ka na sa Microsoft Word or kaunting mga editing dyan, okay na yung 160 GB. Pero kung mahilig ka sa games, at syempre yung mga games malalaki yan yung file size ng mga games, lalo na yung mga online. So yung advice ko dyan ay yung mga nasa 240 or mga 400 GB pataas. So depende pa rin sa kung ilang mga kuan. Pero yung i-install ninyo sa inyong computer, dapat yung kailangan nyo lang. Huwag na kayo magdagdag ng mga programs or mag-install ng program sa inyong computer na hindi nyo naman kailangan. Number 2 na mali na ginagawa natin sa ating computer, na hindi natin namamalayan na nasisira na pala natin yung hard disk. Yung binubunot na lang basta yung plug ng ABR or UPS, or yung tinatanggalan lang ninyo bigla yung USB hard disk ninyo sa inyong computer. Alam nyo, dapat once na kinabit ninyo yung mga USB external drive hard disk ninyo sa inyong computer, dapat wag ninyo basta-basta tatanggalin yan. Kailangan na pindutin ninyo yung icon na makikita ninyo dun sa may bottom na right corner ng screen, yung maliit na icon nya ng USB. Kailangan makita ninyo na yung message doon na nakalagay na safe to remove hardware na. Bago ninyo tanggalin yung mga USB storage device ninyo sa inyong computer. Dapat ganun. So sa computer naman, kapag tapos ka na gumamit ng yung computer, ay wag mo sabi ko nga, wag ninyong bubunutin bigla yung plug ng ABR, or kahit na yung switch, huwag ninyo i-switch off bigla yung ABR or yung mga UPS niyo. Kailangan pina-properly shutdown ninyo yung computer ninyo. So marami namang paraan, para ma-shutdown ninyo ng properly yung inyong computer. Pwede ninyong pindutin yung power button, isa lang, sa laptop man or sa desktop. Tapos magko-close naman lahat, one by one yung mga program ninyo. So hindi na ninyo kailangan na i-close ninyo isa-isa yung program. Isang pindot lang dun sa power button ng inyong desktop computer, or doon sa inyong laptop, at takusan ng turn off yung inyong yung inyong computer. So hintayin lang niyo na mag-off siya. So sa computer kasi kailangan niyo ng pasensya. Hindi kayo dapat nagmamadali. Doon naman tayo sa may sa number 3, na isa sa mga ginagawa natin sa ating computer,
na hindi natin namamalayan, no, na nasisira na pala yung ating hard disk. Okay. Ito naman ay kuha naman ito dun sa mga nag-assemble sa kanilang computer, yung kung paano sila maglagay ng mga hard disk. Ito makita ninyo ito sa mga sa mga desktop computer, no, kasi yung mga laptop sure na yan na nakaganito yung posisyon yan. Kuha ito external HD ko. Halimbawa lang naman ito. So sa desktop kasi minsan meron tayong makita na yung posisyon ng hard disk sa loob ay ayan, nakatayo. So okay lang siya na nakatayo, no? Okay din na tagilid, no? Okay siya na nakatagilid. Yung hindi lang pwede sa hard disk ay yung nakaposisyon siya na naka upside down, nakaganito. Yan, hindi dapat ganyan. Okay? Sa mga external hard disk din ninyo, kapag pinatong ninyo sa mesa, dapat huwag ninyong ipatong na nakaganito. Okay? So pwede siyang nakaganyan, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakatayo. No, wag lang ganyan, upside down. Okay? Kasi masisira yung ating hard disk. Okay? Okay. Doon naman tayo sa number 4, yung mga ginagawa natin sa ating computer, na hindi natin namamalayan na nasisira na pala natin yung hard disk sa ating computer. So ito naman, ako naman ito, no? Kapag gumagamit na tayo ng ating computer, okay, punta muna tayo dun sa may mga desktop or laptop, no? Dapat yung ating computer, no, yung system unit, kung sa desktop or yung mismong laptop, dapat kapag gumagamit tayo sa ating computer, ay dapat hindi natin nagagalaw. Dapat hindi gumagalaw yung kung saan nakapatong yung ating yung ating computer o laptop man or desktop. Okay, yung problema kasi minsan meron tayong nasa siguro nasa gulong ng ating mga computer table, no? Minsan natatamaan ng ating paa, yung ating nung tuhod natin, yung table, kaya nababangga, nagagalaw natin yung system unit. Okay, sa computer dapat hindi nagagalaw, hindi nababangga yung kasi kapag yung mga hard disk doon sa ating computer, kahit konting bang lang yan, nagkakaroon yan ng epekto doon sa loob ng ating hard disk. Okay? So importante na hindi natin nagagalaw yung system unit or yung ating laptop. Ganon din doon sa ating mga USB external drive, hard storage device. Okay? Once na kinabit ninyo yung inyong USB cable ng inyong USB external storage, no, SSD man yan or mga hard disk drive, ay wag ninyong gagalawin. Example, ito nakabit ninyo sa inyong computer. So kapag umiilaw yan, ipatong lang ninyo doon sa mesa, no? Huwag ninyong gagalawin, huwag ninyong ilipat-lipat kung saang pwesto. Okay? Pwede ninyong ilipat kapag natanggal na ninyo ito sa inyong computer. Okay? Same way din sa inyong computer, kasi may possibility na pwede ninyong mabitawan, pwede siyang mabangga. Okay? Sensitive kasi itong ating mga storage devices. Sensitive siya kasi meron siyang gumagalaw dun sa loob,
may moving object doon na gumagalaw. Hindi tulad ng mga SSD ngayon na walang moving object. Okay? Kaya yun yung iiwasan ninyo na mangyari sa inyong computer. Okay? Yan yung mga madalas na binabaliwala lang. No, hindi namamalayan ng ating mga gumagamit ng computer na ay meron palang nangyari na nabangga ganun, tapos nakalimutan, tapos isang araw ayun, hindi na mag-open yung computer or hindi na ma-detect yung mga USB storage device nila. Ayun. Okay, so at least napanood nyo itong ginawa nating video. Meron na kayong ideya kung paano nyo maiingatan, diba? So punta naman tayo sa next naman. Okay, so punta naman tayo doon, ano, sa number 5, no, na mali na ginagawa natin, ano, sa ating computer na hindi natin namamalayan na nasisira na pala natin yung hard disk sa ating computer. Okay, yung pinupuno natin yung ating mga storage devices. Okay, maging internal man yan, main drive or external drive. Okay, so alam nyo kasi ang mangyayari kasi dyan, ano, kapag pinupuno natin yung ating storage devices ay bumabagal yung ating processing sa ating computer. The more na pinupuno natin siya, umabot na tayo ng mga 80-90%, bumabagal na po yung processing, yung performance ng ating computer, bumabagal siya. Okay, so tanong, paano natin nasisira yung computer? Okay, so merong mga user, yung mga ginagawa kasi natin sa ating computer kapag mabagal siya, yun yung nakakasira. Okay, ito observation ko lang naman ito, kasi merong mga gumagamit ng computer na naiinis sila kapag mabagal yung kanilang computer. Okay, so kapag halimbawa mabagal mag-process, ano, binubunot na lang bigla yung saksakan dahil sa inis. Okay, or yung iba pa nga siguro tinatapon na lang yung mga laptop, diba? So para maiwasan ninyo na yung mga ganyang pangyayari, huwag ninyo pupunuin yung inyong hard disk, lalo na yung main drive ninyo, drive C. Alam nyo, ako hanggang 60 to 70% lang ako. Importante sa main drive o yung drive C, kung saan natin nilalagay yung ating Windows, na malaki yung free space nya. Okay, so kung halimbawa meron ko yung mga kailangan nilagay sa inyong computer, no, pwede kayong magkabit ng additional na storage devices, hard disk drive. Okay, so pwede nyo gawin na SSD yung drive C ninyo para sa operating system, at drive D naman, hard disk drive. Okay, pwede yan na gawin niyo sa inyong computer. Okay, so punta na naman tayo sa next naman. Okay, no, number 6 na ginagawa natin, no, sa ating computer na hindi natin namamalayan, no, na nasisira na pala natin yung hard disk sa ating computer. Okay, ay yung operation, yung nag-operate tayo sa ating computer, yung nagfa-file transfer tayo. Okay, or meron tayong ginagawa na nagka-copy tayo ng files. Okay, kasi alam nyo, yung mga file transferring na operation, malakas yan sa processing ng ating computer. Okay, so yung maling ginagawa talaga ay yung ganyan
Paano ko ba ito sasabihin? Halimbawa, meron kayong drive C at saka drive D, okay? Nag-copy ka ng files from C to drive D, okay? Dapat isang direction lang. Huwag ninyo ipagsabay. Yan yung ibig kong sabihin. Huwag ninyong ipagsabay yung dalawang operation na nag-copy ka ng files from drive C to D at saka from drive D to C, okay? Huwag nyong ipagsabay-sabay yung mga process tapos nag-EMT kayo ng recycle bin ninyo. Okay? Dapat pagka nag-file transferring kayo sa inyong computer, one at a time lang. Okay? Isa-isa. Okay? Ito exempted ito doon sa mga merong gumagamit yan ng mga docking station. Alam niyo? Ito, gumagamit ako. Yung ginagamit ko dito ay Orico. Ewan ko, parang Japan, yung kuha niya. Pero kung napapansin niyo, kapag copy kayo ng files, nag-file transfer kayo, di ba, cloning, na isang direction lang, di ba? So kapag nag-file copy kayo sa operation sa inyong computer na manual ninyong gagawin, one at a time lang. Okay, from C to D. Pagkatapos ninyo makopy yung mga files niyo from C to D, D to C na naman. Huwag sabay-sabay. Okay? Kasi ang mangyayari po niyan, sasabihin ko na lang, yung mangyayari diyan. Matagal po yan mag-process. Matagal na paghihintay ang gagawin ninyo. So, hindi mabuti sa computer na nagpa-process siya kasi malakas yan sa processing. Malakas, tapos matagal, pwede pong masira yung ating mga storage devices. Okay, so naintindihan po? Okay, punta naman tayo sa susunod naman. Okay, number 7. Number 7 na ginagawa natin sa ating computer na hindi natin namamalayan na nasisira pala natin yung hard disk, ay yung biglang pagka brownout, okay? Or biglang namatay yung computer mo dahil nga nag brownout. So siyempre wala na tayong control dyan sa ganyang bagay, okay? Pero mayroon tayong magagawa. Okay, yan yung paggamit natin ng UPS. So yung UPS talaga yung malaking makakatulong sa ating mga storage devices sa ating computer. Maiingatan natin yung ating files. Okay. Meron lang akong i-share sa inyo. Kasi dati naalala ko na hindi pa ako noon marunong about sa yung paggamit ng UPS. Hindi ko alam kung para saan siya, hindi ko alam kung saan ginagamit yung UPS. Yung alam ko lang ay yung ABR, kasi yung ABR dati malalaki tsaka mabibigat, di ba? Yung ginagamit kasi namin dati yung mga Panther, So sa paglipas ng mga panahon ay lumiliit yung mga ABR. Pero dati talaga hindi ko alam paano kaya may mga ilang beses ako nasiraan ng hard disk, dahil yung alam nyo kapag gumagawa ka ng file transfer, nagka-copy ka ng files, yung number 1 talaga na nakasisira sa hard disk, yung habang ginagawa mo yung file copy, nag-transfer ka ng files, ay biglang mag brown out, diba? So dalawa yung possible na nangyayari dyan sa ating computer. Either na mag-develop siya ng bad sector, or tuluyang masira na talaga yung hard disk. Okay, so naalala ko noon, sabi ko every time na
gumawa ako ng process, no, sa computer na mag file copy, ay sabi ko, Lord, wag po sana mag burn out. Ayun natatawa na lang ako sa sarili ko kapag naalala ko yun. Kasi malaki talaga yung chance, no, na masira yung hard disk sa ating computer. Okay, so napaka-importante na magkabit kayo ng UPS. Okay, so importante yung system unit ninyo, yung ikabit ninyo doon, tsaka yung monitor para meron kayong display, para every time na mag brown out ay maisip ninyo yung ginagawa ninyo, no, tapos mai-shutdown ninyo ng maayos yung computer. Okay, doon naman tayo sa next naman, no, number 8 na ginagawa natin sa ating computer na hindi natin namamalayan na nasisira na natin yung hard disk. Okay, ay yung nagkakabit tayo ng USB external hard disk sa ating computer na higit pa sa 2. Okay, so merong mga desktop computer na minsan na meron siyang 6 na port, or yung iba pa yata mga 8 ports, no. So hindi dahil sa marami kang USB external hard disk dyan ay lahat ikakabit mo na doon sa computer mo, no. Kasi alam nyo, meron akong nakikita minsan, meron mga video ako na napapanood na nag-open sila ng file explorer nila, tapos ang daming drive C, drive D, drive E, drive F, drive G, drive H, puro mga storage devices yan. Okay, so alam nyo, hindi mabuti kasi yung mga USB external drive removable kasi yan. Okay, so hindi siya, ito isa pa, kasi dalawa yung pinupunto ko dito sa number 8. Yung pagkabit ninyo sabay-sabay ng mga USB storage devices ninyo, mga external, at saka yung ginagawa ninyong hindi permanent na kinakabit yung ito. Yan, ito USB external hard disk, hindi siya permanente na kinakabit sa inyong computer. Every time na mag-turn on kayo sa inyong computer, okay, sa inyong mga desktop computer or mga laptop, dapat walang nakakabit doon sa USB port nya. Wala. Okay, wala kayong ikakabit na USB external hard disk dyan. Okay, kasi itong mga USB temporary lang dapat ito. Kaya nga siya tinawag na removable, kasi hindi siya permanent na ikakabit ninyo sa inyong computer. Kaya meron akong na-observe minsan na gumagamit ng computer na nakakabit na yung mga external USB hard disk nila. Every time na mag-turn on kayo, sila na kanilang computer ay na-detect agad ng kanilang computer. So hindi maling practice yan. Hindi dapat ganyan yung paggamit ng mga USB hard disk ninyo external. Okay, so yung dapat talaga sa mga USB external, at least 2 lang sa USB port. Okay, huwag masyadong marami. Okay, huwag niyo ipag sabay-sabay. Okay ba yan? So ang tanong, Sir Paul, ano naman ang magiging epekto kung gagawin ko yan sa aking computer? Kung sabay-sabay ko naman ikikabit yung USB external storage, ano naman yung epekto niyan sa aking computer? Okay, so sasabihin ko na lang sa iyo kung ano yung magiging epekto niyan. Okay, kapag ka nagkabit ka ng higit pa sa 2 USB external drive storage sa iyong computer, yung possible na mangyari dyan,
ay mawawala yung letter drive na naka-assign doon. Okay? Malilito yung computer mo, tatanggalin niya yung letter drive. Kaya minsan, yung mangyayari dyan kapag nagkabit ka na ng USB storage device sa yung computer, hindi niya madedetect. Okay? Meron akong ginawang video, no, naalala ko, meron akong ginawang video kung paano nyo i-restore yung letter drive na nawala sa inyong mga USB external. Okay? So, yan yung mga dahilan kung bakit hindi na-detect yung inyong computer. Walang letter drive na nag-a-appear. Pero, okay naman yung hard disk. No? Okay naman yung tunog niya. Diba? Wala namang clicking sound. Pero bakit talagang hindi lang na-detect yung hard disk? Okay? So, marami ng mga sitwasyon sa computer na nagka-problema sila sa kanilang storage device, no, dahil yan. So, dahil yan sa mga maling ginagawa ninyo sa inyong computer. Okay? Huwag kayong magmadali. Huwag nyo ipagsabay-sabay kabit lahat dahil 8 ports yung nasa likod ng desktop computer nyo. Lahat na ng storage device nyo ikakabit ninyo. Hindi ganun. Kaya dapat one at a time. So, okay na ba yun? Punta naman tayo sa sa susunod naman, no, number 9. Okay, no, number 9 na ginagawa natin sa ating computer, no, na hindi natin namamalayan na nasisira na pala natin yung hard disk, ay yung nag-install lang tayo ng mga games sa ating computer at mga programs, no, na hindi natin namamalayan na napupuno na natin yung ating drive C or main drive. Okay? So, napaka-importante na kapag gumagamit kayo ng inyong computer, ay lagi ninyong i-monitor yung free space sa inyong drive C or kung saan ninyo nilagay yung inyong operating system, Windows. Okay? So, nasabi ko na ito, ano? Hindi ko lang alam kung anong number. Kasi kapag napupuno yung ating hard disk, no, ng mga data or programs, yung nangyayari dyan ay bumabagal yung ating computer. Okay, ngayon kapag nag-open ka ng mga programs na malalakas sa process, like for example nag-copy ka ng files, ano, or naglaro ka ng games, no, malaki yung chance na crash yung hindi eroplano yung hard disk. Okay, kuwan ko lang yun, halimbawa lang. Okay, so napaka-importante na lagi ninyong i-monitor yung free space sa inyong main drive, drive C, kung saan naka-install yung Windows. Okay, hanggat maaari, no, hanggang 60 to 70% ka lang. So halimbawa gumagamit ka ng hard disk niyan, drive C hard disk, tapos 1 terabyte, no, so yung gamitin mo lang dyan ay dapat mga nasa 600 GB 700 GB, ano, dapat hindi ka na maglagay ng mga additional na files dyan or mag-install ng program. Kasi kapag nag-install ka ng mga applications or programs, doon sa drive C ninyo napupunta, sa main drive, doon lahat napupunta yon. So every time na mag-install ka ng mga programs, yung mangyayari kadalasan, dahil sa busy tayo palagi, hindi natin namamalayan na napupuno na pala yung hard disk ko. Okay, so hanggat maaari, kung sabi ko nga, kapag gumagamit ka ng hard disk drive as main drive sa iyong computer, lakihan mo na ng capacity, maximum gawin mo ng 4 tera, yung hanggat kaya ng computer mo, ng sinusupport ng iyong motherboard. Okay, kung sa SSD naman,
Kung gusto mo gumamit ng SSD, ganun din. So ano ba yung mataas na capacity sa SSD, no? So importante na malaki yung free space. Okay, so wag niyong isipin na hindi ibig sabihin na na malaki yung mo, yung capacity ng hard disk mo, drive C or main drive, ay gagamitin mo na yung buong capacity niya. Hindi dapat pinupuno yung capacity ng main drive. Okay, na sana naintindihan po ako, ano? Okay, punta tayo sa number 10, last na. Ako pagka gumawa ako ng video, no, from 1 to 10, hindi ko maintindihan yung iba bakit gumagawa sila ng video, no, from pinaka last, no? Number 10. Okay, last na, number 10 na ginagawa natin sa ating computer na hindi natin namamalayan na nasisira na pala ang hard disk ng ating computer. Yan. So yung pag-uusapan natin ngayon ay itong USB external hard disk. Okay, hard disk drive, ha, kasi magkaiba yung SSD sa hard disk drive. Ito yung mga hard disk drive, merong moving object siya doon sa loob. Okay, unang umiikot. So yung SSD wala. Okay, so yung maling ginagawa natin sa ating computer ay itong USB external na ito ay meron akong na-observe na naman na ikinakabit nila sa mga LED TV, no, or doon sa mga DVD player, mga electronic para sa akin hindi advisable na ikakabit ninyo ito sa mga TV ninyo, kasi yung mga ganito is temporary removable drive. So sandali lang ito dapat ginagamit. Hindi kasi kapag kinabit mo ito sa LED TV, no, sa mga USB, no, merong chance na makalimutan niyo tanggalin, kasi baka manood kayo ng mga movies dito, 'di ba, mga videos, minsan matagal yan, mga 1 hour, 2 hours, ganoon, 'di ba? So hindi pwede itong gamitin kasi umiinit ito, nasisira ito. Okay, hindi pwede ito na gamitin sa mga LED TV. Okay, or kahit na doon sa mga ninyo, sa mga DVD player or kahit mga sa computer nyo lang po gamitin ito hanggat maaari. Okay, hindi po ito sa ginagamit sa yung alam ko na ginagamit talaga sa mga LED TV, yung mga walang mga moving, walang disk sa loob, yung mga mga micro SD, mga memory card, ganun. Okay, so kayo na po sana pasensya sa Tagalog ko, kasi hindi po ako sanay Tagalog talaga, dahil kami dito mga Ilonggo kami, bala mo, taga-kuan kami. Okay, so sana po ay nakatulong, no, itong ginawa kong video, no, nakapagbigay sa inyo ng idea kung paano ninyo maiingatan yung inyong mga storage drive dyan sa inyong computer. Okay, so doon sa mga bago pa lang nakapanood dito sa aking channel at sa palagay mo ay makakatulong ng malaki ako, ito yung mga ginagawa nating content, ay paki-subscribe naman, click mo yung subscribe button doon para every time na meron akong gagawing video ay
mapaalam ka dyan. O, diba? Uy, mayroong bagong video na naman si Sir Paul. Diba? At doon naman sa mga subscribers natin dyan, ano, marami pong salamat sa inyong panonood. At tuloy lang po, no, sa kung may mga katanungan kayo, no, sa computer, kasi minsan dyan din ako kumukuha ng mga topic na gagawin ko. Okay? At yung mga plano kong gawing video ay gagawin ko pa rin po yun. Okay? So depende lang kasi minsan marami tayong ginagawa, pero hindi pwedeng ma-miss natin kasi nakasulat. Okay? Basta one lang, tungkol lang lahat sa computer. Wag lang kayo magtanong ng hindi sa computer, kasi baka hindi natin masagot yan. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating channel, at hanggang sa susunod naman na gagawin nating content. Okay, bye bye.